Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Sa video po natin ngayon, ituturo ko po sa inyo kung paano ako nakapunta dito sa Canada bilang isang direct hired na farm worker. Kasama na rin po lahat-lahat ng mga requirements na inayos ko at ipinasa para makapunta dito sa Canada. Bago po tayo magsimula mga kababayan, gusto ko lang pong magpasalamat sa inyong lahat sa mga positive comments nyo sa mga recent videos natin na nagawa. Maraming salamat po, at dahil po sa mga yon ay lalo po akong nai-inspire na gumawa ng mga ganitong klaseng video na maaari or pwedeng makatulong sa mga kababayan natin na naghahanap ng trabaho papunta po dito sa Canada. Huwag nyo po sanang kalimutan na i-like yung video natin ngayon, i-share nyo po sana. Pindutin mo yung notification bell para unang-una kang manotify at makapanood ng susunod pa nating mga video. At sana po kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na po dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Marami po kasing nagko-comment at nagtatanong at nagme-message sa akin personal sa aking Facebook page kung paano raw po ako nakapunta dito sa Canada, kung pwede raw po akong gumawa ng video step by step na tutorial at ang lahat-lahat ng mga requirements na hiningi sa akin or ipinasa ko sa aking employer para makapunta at makapagtrabaho dito sa Canada. So ito na po yung video mga kababayan, kung paano ako nakapunta dito sa Canada step by step at pati lahat po ng mga requirements. Way back August 2019, nung ako po ay nag-apply papunta dito sa Canada bilang isang farm worker, direct hire po. Actually, napakatagal ko din pong nag-apply. Halos more than 2 years ako na araw-araw nag-a-apply kung ano-anong website para lang makapunta at makapagtrabaho dito sa Canada. May trabaho naman tayo sa Pilipinas noon habang nag-a-apply po ako, pero as much as possible, kahit hating gabi, wala pa akong ginawa kundi mag-apply na mag-apply, mag-send na mag-send ng mga resume sa lahat ng mga potential employer na maaaring makatulong upang makapagtrabaho ako dito sa Canada. Matagal din po bago ako nakareceive ng mga ilang reply or mga ilang email sa mga employer. So lahat po ng mga email o reply sa aking application ay sinagot ko po. May mga nag-reply din naman at meron din naman pong matagal mag-reply or talagang hindi na nakapag-reply or nagbigay ng feedback para sa aking application. At nagkaroon po ako ng isang tsansa na ma-interview ng isang employer. So, pinaghandaan po natin yan mga kababayan. Kung hindi niyo po napanood yung aking video about my interview sa farm worker, direct hire, ito po yun. Ilalagay ko po yung link sa baba para po makita nyo kung ano yung mga tanong at aking mga sagot sa aking job interview bilang isang farm worker. Ang sabi po sa akin ng aking employer during interview, maghintay daw po ako ng 1 linggo or 2 linggo at ipapasa nila yung aking application sa kanilang immigration lawyer. At yung immigration lawyer ng aking kumpanya or ng aking employer, sila na po yung mga susunod na makakausap ko o sila na po yung magsasabi ng mga supporting documents na kailangan nila na ipapasa ko para sa aking application. Then after more than 2 weeks po yata, nung nakareceive ako ng email galing sa immigration lawyer ng aking kumpanya, pinagpapasa po nila ako ng mga additional requirements. Kasi po, nung nag-apply po ako, resume lang po yung ipinasa ko. Meron nga po pala akong ginawa about resume Canada format na ipinasa ko. Ito po yun. Pakisilip na lang po, ilalagay ko po yung link sa baba. Pinagpapasa na nila ako ng mga certificate of employment, passport, mga certificate ng aking training or seminar, lahat-lahat po ng mga kailangan documents, lahat po ng mga hinihingi nila na mga supporting documents ay inayos ko po at ipinasa ko sa kanila through email. In-scan ko po. Payo ko lang sa inyo, mas maganda kung may ipapasa kayong mga documents o mga papeles, scan copy po. Wag po sana na photocopy. Mas maganda po kasi pag scan copy, parang original na rin po yung ipinasa nyo.
Then after a few days, mga ilang araw din po siguro, nag-email na naman po sa akin at meron po silang sinend sa akin na mga application paper na dapat kong fill upan. Ito po yun mga kababayan. Itong mga papeles na to, nakasulat po dito, preliminary information required to support your application. So dito nakalagay yung mga personal information nyo na kailangan yung fill upan, pati mga pangalan ng mga relatives mo, magulang, mga anak, beneficiary, nakalagay po dito at kailangan nyo pong fill upan lahat po ng mga papeles na to. Ito pong mga papeles na to ay para po sa LAMIA application or para po ma-approve yung LAMIA application ng employer para po sa akin or para po sa inyo kung sakali man. After ng mga papeles na ipinasa ko para sa aking LAMIA application, hiningan din po ako ng aking employer ng police clearance galing po sa Dubai. Kasi po, yung huling bansa na pinuntahan ko ay sa UAE, sa Dubai po. So, kailangan nila ng police clearance galing ng Dubai para ma-certify na wala po akong kaso or wala po akong problema galing sa huling bansa na pinanggalingan ko. Para po iyon ma-approve yung LAMIA ko. Kung kayo po ay ex-abroad, hahanapan po kayo ng police clearance kung saan man kayong huling bansa nang galing. Pero tip ko lang, wag po muna kayong kukuha ng police clearance kung hindi pa po sinasabi o hindi pa po hinahanap sa inyo ng inyong employer. Kung hindi naman po kayo ex-abroad, hindi nyo na po kailangan ng police clearance galing sa ibang bansa. Hindi naman kayo galing sa ibang bansa o hindi naman kayo nag-abroad. So nanguha ko ng aking Dubai police clearance through online lang po. Then after a few days or weeks po, makaka-receive po kayo ng email sa immigration lawyer ng inyong kumpanya or dun mismo sa inyong employer na ang inyong LAMIA application ay approved na po. Ito po yung LAMIA. Nakalagay po dito yung LAMIA number, Government of Canada, pangalan ng kumpanya, yung pangalan po ng employer, yung details po, address po, lahat po dito about sa employer ay nakasulat po. Pati po lahat ng mga pangalan ng applicant na kinuhanan ng employer namin ng LAMIA. Ito po yun. Actually, 5 kami. 2 kami sa Pilipinas at yung iba sa ibang bansa po. After ko ma-receive yung LAMIA application, so I assume na for medical na po yung susunod na step na gagawin ko. From August, nung nagsimula akong mag-apply, then January 2020, naka-receive na po ako ng email for medical na po yun. Sa email po, kasama na po doon yung medical referral galing po sa aking employer para po makapag-medical na po ako. The same email, included na rin po doon yung mga accredited na mga clinic or hospital kung saan nyo gusto mag-medical. Ito po yung mga listahan ng mga clinic na isinend sa akin ng aking employer na kanilang accredited. Meron po akong video about sa medical ko bilang farm worker. Ito po yun. Ilalagay ko po yung link dito sa baba. So, pinili ko nga po yung IOM para doon ako mag-medical. Kung bakit ko pinili yung IOM, panoorin nyo po yung aking medical. After makapasa ako ng aking medical, nakareceive po ako ng email galing sa IOM. Nakalagay po dito, your medical case has been submitted to Immigration, Refugees, and Citizenship Canada o yung pong IRCC. Then after, nakareceive po ako ng email para po sa aking fingerprint. Nag-fingerprint po ako sa BFS Global sa Makati, sa Canada Visa Application Center po. Pagtapos po ng aking medical, saka ng aking biometrics, nakareceive na po ako ng email para po sa aking visa application. Ipinasa ko po yung aking passport sa Canada Visa Application Center sa BFS Global nga po. From Bataan to Manila, kailangan ko na naman magbiyahe. During pandemic po yan, last year, 2020 pa po. After ko ipinasa yung aking passport sa BFS Global sa Makati, naghintay lang po ako ng mga ilang araw. Actually, 3 days. Nag-email na sa akin yung BFS, yung Canada Visa Application Center, na okay na po yung aking visa. Na-approve na po yung aking Canadian visa. So, kailangan kong lumuwas na naman ng Maynila para kuhanin yung aking passport. Dahil na-approve na nga po yung aking visa. Pagtapos ng aking medical, fingerprint, at yung
okay na po yung aking Canadian visa. Ang susunod ko pong aayusin ay kung paano ako makakakuha ng OAC at ng PIDOS. Then lumuwas ako ng Maynila at nagpunta ako sa PUEA para makakuha ako ng OAC at makakuha ng schedule ng PIDOS. But unfortunately, pagdating ko po sa PUEA, ang sabi po sa akin ng PUEA, hindi po ako pwedeng kumuha ng ako mismo ng OAC. Kailangan daw po ng PUEA na ang agency mismo ang mag-ayos sa akin ng OAC. At kailangan din po ng PUEA yung original contract ko galing sa employer na approve ng Polo dito sa Canada. Yung Polo po ay yung Philippine Overseas Labor Office dito po sa Philippine Embassy dito po sa Canada. Kailangan yung kontrata ko ay ma-approve muna ng Polo. Pag na-approve na ng Polo or na-certified na ng Polo yung aking kontrata, yung aking employer ay kailangang ipadala yung original contract ko doon sa agency. Problema, wala nga po akong agency dahil nga po direct hire lang ako. Dahil email to email lang po yung usapan namin ng employer. So, nag-email ako sa aking employer na ang sabi po nga po sa akin ng PUEA ay kailangan nga po ng agency yung mag-ayos ng aking OAC. So, sinabi ko sa kanila, sa employer, at nag-email naman po sa akin yung employer at sinabi sa akin na sila na ang bahala na maghanap ng agency na mag-aayos ng aking OAC. At ipapadala nila yung original contract ko na certified, approved na po ng Polo. February na po yun, 2020. Ang kulang ko na lang po ay yung PIDOS at yung OAC para makaalis na po ako at makapunta dito sa Canada. Ang problema, nagkaroon po ng sunod-sunod na lockdown. Napakatagal po, mga ilang buwan po mga hard lockdown noon na sa atin sa Pilipinas. Then after mga ilang buwan, July, nakareceive po ako ng isang email galing po sa isang agency. At sinasabi po na sila daw po yung agency na kinuha ng aking employer para mag-ayos ng aking OAC. So para ma-confirm ko na sila nga yung agency na kinuha ng aking employer, nag-email po ako sa aking employer regarding sa email na tatanggap ko sa isang agency. So, sinertify naman ng aking employer na yun nga po yung agency na kinuha nila para mag-ayos ng aking OAC. Tumawag sa akin yung agency at pinaluwas na naman po ako ng Maynila para po pirmahan yung original contract na galing at certified na po ng Polo. Pagtapos ko pong pirmahan yung kontrata sa agency, nakareceive po ako ilang araw ng email para po sa schedule ng aking PIDOS. May video nga po pala ako sa PIDOS, paano ako nakakuha ng PIDOS during pandemic that time, 2020. Ito po yun, ilalagay ko po yung link dito sa baba. Ang requirements sa PIDOS, kailangan mong kumuha ng PIOS or ng Pre-Employment Orientation Seminar. Online po yung application yan. Mag-login lang po kayo sa puea.gov.ph. Doon po makakakuha kayo ng PIOS na requirement para po sa PIDOS. So, ito nga pala yung aking original contract galing sa aking employer na pinirmahan ko sa agency doon sa Pilipinas. Napakakapal po. Ito po yung kontrata. Okay na yung medical, fingerprint, visa, PIDOS, at aking OAC. So, wala na tayong hinihintay, ticket na lang. Yung ticket po, papunta dito sa Canada, yung employer na po yung nag-ayos nun para sa akin. Sila na po ang nagpabook ng plane ticket para po makapunta ako dito sa Canada. Bago ako umalis, papunta dito sa Canada, nakareceive po ako ng ganitong email galing sa aking employer. Ito pong mga papeles na to na in-email sa akin ng aking employer bago ako umalis, ay kailangan kong ipakita sa Canada border or dun po mismo sa airport. Pagdating ko dito sa airport, dito sa Canada, ipinakita ko lang to sa immigration na officer sa airport. Kailangan po yung mga papeles na to para i-release ng Canada yung aking working permit. Doon po mismo sa airport, ibinigay yung aking working permit. Ito po yung aking permit na nakuha ko at ibinigay mismo doon sa airport pagbaba ko po dito sa Canada. Kung meron man po ako na mga nakalimutan na sabihin, at kung meron po kayong mga katanungan, i-comment nyo lang po dito sa baba at makakaasa po kayo na lahat po ng inyong comment at katanungan ay mababasa ko at sasagutin ko po lahat sa abot po ng aking makakaya.
And then, the rest is history po mga kababayan. Nandito na po ako sa Canada, nakamahigit 1 taon na po ako. Nagtatrabaho po ako bilang isang farm worker sa isang turkey farm worker dito sa Ontario, Canada. Good luck po sa mga kababayan natin na nag-a-apply at gusto makapagtrabaho dito sa Canada. Sana po balang araw ay magkita-kita tayo dito. Hanggang sa muli mga kababayan, ako nga po pala si Leon Say. Huwag niyo po sanang kalimutang i-like, i-share yung video, pindutin yung notification bell para ma-notify ka sa susunod nating mga video. At sana po mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel para po patuloy pa rin tayo na makagawa ng mga ganitong klaseng video. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat.